Bro, Bobby pala ng Agusan. Taga-Agusan. Okay, go ahead, bro. Kaning pwede na magbisaya ka ni? Sige, Bisaya ka, bro. Kaning based ni kagaya na sa imuhang debate kagaya na sa tong SDA. Kaning how come Yung debate ni John Ray? ikaw bro Jando. Yung debate ko, ano yun eh? Kay James Orinchada yun? Kato. Kaning kuan man gud. How come nga ang secondary nga source is dili invalid siya to support the primary source. Ba, ewan ko. Tindig yun ni ano eh. Tindig yun ni James dahil alam niya na may mga referensya talagang ebidensya. Ay, gusto niya ipalitaw na huwag paniwalaan yun dahil yung mga kanya gusto niya paniwalaan. Galibog man gud ko kay siyempre kani logical lang ni siya nga explanation nako. Nganong pakuhaon pa man taog mga secondary requirements sa kung mag-apply ta og mga trabaho like pwede man ta magdala og kuning birth certificate nganong kinahanglan pa man ta ng ID. Diba? Yun na nga. Yun ang problema doon. Stand niya yun dahil ang plano niya na gawing invalid do ang mga ebidensyang hawak ko. Yun ang gusto niyang gawin doon. Kaya yun ang ginawa niya. Napapuday lain ako nga question. Kaning ikaw bro Jando former SDA man jud ka nya. Ikaw na nato specific nang jud nato generalize from lain sekta man jud ka. Kaning unsay tawag nila sa kanang ginabunyagan nila ang mga infant. Unsay tawag lain nga term niya diyan? Wala silang ganyan na bautismuhan yung mga infant, wala silang ganun. Sa kanila, 12 years old, pwede na bautismuhan yun. Kay kuan man good na ako is kapilan ako nagninong og mga infant nga dili Katoliko. Ba, ewan ko. Sa amin sa SDA, wala kaming infant baptism. Amat lang kani murag sa born again siguro ni nga mga kuan. Baka Lutheran. UCCP, Lutheran. Nagbabautismo ng sanggol yan. Pero dili sila moingon nga dili naay part dan ang moingon sila nga dili jud daw siya baptism pero nganong ang the way nila nga pagkuan is pareha sa halad, Katolik. Ihalad, regalo? Ihalay, ihalad? Oo nga na murag ang ilang ginakuan is kaning murag naay amot oil ba na or ihalad lagi, ihalad. Nga murag ginakuanan nila sa ulo sa bata nga na ba? Ihalay ba ihalay? Sa Biblia ang iaalay sa templo ang magsasagawa nun under sa kautusan ni Moises. Yun. Si Kristo hinandog sa templo upang masunod ang kautusan ni Moises. Yan ang ginagaya nila. Pangalawa, ang iaalay sa templo panganay na lalaki. Hindi kasama yung pangalawa. Hindi kasama babae. Sa kanila lahat. Ang katugali ako okay pangkatulo naman tong anak sa ko ang kumpare man gud. Yan. Nangungopia, palpak naman. Nang sumapit ang araw ng kanilang pagtupad sa seremonya ng paglilinis ayon sa kautusan ni Moises. Pumunta sila sa Jerusalem. Dinala nila ang sanggol upang iharap sa Panginoon. Sapagat ganito ang nasusulat sa kautusan ng Panginoon. Bawat panganay na lalaki ay itatalaga sa Panginoon. Nag-alay din sila ng handog ayon sa nakasaad sa kautusan ng Panginoon, magkapares na ibong bato-bato o kaya dalawang inakay na kalapate. Ang sabi dito, bawat panganay na lalaki. Kanang manghod, wa na nailabot. Babaye, wa na nailabot. Panganay na lalaki, kamagulangan nga lalaki ra. Kung sa pamilya namin, ako yung panganay, yung kapatid ko hindi nakasali doon.
Kilalaki, kay babae ang kasunod sa akin, hindi nakasali yun. Ako lang. Dahil bawat pangalan na lalaki lang. Ito pa, nag-alay din sila ng handog ayon sa nakasaad sa kautusan. Meron palang handog na ialay ayon sa kautusan. Ano yon? Magkapares na ibong bato-bato o kaya'y dalawang inakay na kalapate. Ano yung bato-bato? Pigeon. Pigeon. Tapos, dalawang inakay na kalapate. Oh. So, wala silang ginagawang ganun. Nangungopya, palpak naman. Nganong doon sa pag ingon sa unsay authority nga ang ubang sekta na ay makaingon man sila nga sila mo'y tinukod ni Kristo pero wala sila nakabutang sa history or wala sila history na matrace way back sa sa mga apostles. Unsay ilang authority ana? Yan yung sinasabi ni James Orenciada na Katoliko nagki-claim lang. Hindi niya naunawaan yung term claim eh. Ibig sabihin ng claim, bukod tanging Katoliko lang ang makapagsasabi na sila ang founded by Christ. Bakit? Yung iba nagsasabi, founded daw sila. Halimbawa, Baptist, Orenciada. Search mo ang Baptist, yun ang founder, lalabas John Smith. O yung sasabihin nila na di nila pwede i-claim yan. Pag sinabi kasing claim, makukuha mo. 'Di ba? May nag-comment ka kanina patungkol sa Lazada eh. Pag sinabing claim, makukuha mo. Pag kinlaim mo, mapapasa iyo. Ngayon, yung bukod tanging Katoliko lang ang pwedeng mag-claim. Sabi niya, pag nag-claim ka, hindi sa'yo. Ay, mali. Baliktad. Na ako'y nakakuan nga, naka-istorya ra sa Facebook through chat, through comment nga kaning dili nila ginaila nga ang mga SDA man gud to, dili nila ginaila nga ang founder sa SDA is si Ellen G. White. Pero kung gusto daw ko makahibalo kung kinsa jud ang founder sa SDA, kinahanglan po magpadoktrina sa ilaha. So, anong ingana naman? Ay, panlilin lang yun. Panlilin lang yun. Unang-una, okay. Hindi ba nila turo ba talaga na si Ellen G. White ay isa sa mga tagapagtatag? Sinungaling pag sinabi ng SDA, hindi nila turo yan. Nasa kanilang yan, fundamental belief nila yan. Oh, ano sinasabi nabasa mo yung nila, fundamental belief nila, bro? Nabasa mo na yon, hindi pa? Wala ko'y kuan. Actually, I'm more on Google search. Okay. Pero mag-valid na ng Google search, di ba? Ito sinasabi sa kanilang fundamental belief. O, pakita ko sa iyo, ha? Ayan. Sa fundamental belief of the Seventh-day Adventist, pahina 255. The gift of prophecy was active in the ministry of Ellen G. White, one of the founders of the Seventh-day Adventist Church. O yan. So dito, sa kanilang fundamental belief, inaamin nila na si Ellen G. White isa sa mga tagapagtatag. How about yung kanilang mga mangangaral sa sa social media? O, pakinggan naman natin yung isang mangangaral nila with Johnson Amican. Kung turo ba nila na si Ellen G. White is one of the founders o isa sa mga tagapagtatag. O, pakinggan natin yung si na Johnson Amican na anong sinasabi nila. Share audio muna ako. Seventh-day Adventist at anong pagkakaiba niya sa Adventist? Magandang tanong to, ha? Di ba si Ellen G. White nagtayo ng simbahan na ito? 1863. So, unang-una, Brother Johnson. Doon sa una muna. Gusto kong unahin yung bandang huli kasi
para makita natin yung kabuuan Sige, na sige, sige. sagutan. Ano ho? Okay. Si Ellen White po ay isa po siya, one of the founders. Ayan, hindi ho siya lang ang nagtayo ho nito, kundi siya po ay isa sa tagapagtatag ng samahan pong ito. Kasama po sina James White, si Joseph Bates at meron pa pong iba, Brother Johnson. Ngayon, kailan ba nagsimula ang Seventh-day Adventist? Ang organization, Brother Johnson, ito po ay naitala noong 1863. Okay, noong 1863. But prior to that ay meron ng mga grupo or may mga nagsasama-sama na tayo mga kapatid para magsamba. Movement na tinatawag. At yun nga ang maganda doon sa tanong kasi tinanong niya anong pagkakaiba ng Seventh Adventist at ng Adventist. Kasi bago yung 1863, meron ng Adventist. Pero walang Seventh Adventist. Kaya maganda na nalilinaw rin yan. Kasi sa history, ang grupo ni William Miller, Pastor, ay tinawag na Adventist. Advent movement. Kaya, ang akala naman ng iba, porket merong Advent, Seventh Adventist na. So, hindi po. Ang Seventh Adventist ay noong 1863. Yan. So, inamin nila na si Ellen G. White, isa sa mga tagapagtatag. Ayun, brother, Ed, narinig mo yung yung boses? Okay. Tumugayo. Tsaka 1863, before 1863, wala pang Seventh-day Adventist. Pag may nagsabing mayroon, sinungaling yun. Automatic sinungaling yun.